Siya si Frederick Charles Abiera Davao o mas kilala sa tawag na Ricky Davao. Siya ay pinanganak noong May 30, 1961 sa Manila dito sa Pilipinas. Maliban sa kanyang pagiging aktor, siya ay isa ring television director simula 1978 hanggang 2025. Si Ricky Davao ay hindi lang kilala sa Philippine cinema at television, kundi siya ay napaka-multifaceted na artista at napakasikat. Siya ay napakahusay sa lahat ng larangan. Si Ricky ay napaka-passion, disiplina at ang kanyang puso ay talagang madidefined mo sa era ng showbiz. Sabi nga nila, Ricky was destined for the limelight o kaya naman makukuha talaga niya ang pansin o atensyon ng mga fans at publiko. Ang kanyang ama na si Charlie Davao ay talagang napakarespetadong aktor. Sa murang edad, si Ricky ay talaga namang maagang na-expose sa mundo ng mga scripts, spotlights, at natatanging pakikipagkaibigan na nag-e-exist sa likod ng kamera. Siya ay lumaki sa Manila na napaligiran ng napaka-creative na mga tao at napakahusay na mga performance pagdating sa showbiz. Ang pagmamahal ni Ricky sa arts ay namulaklak ng napaka-natural lamang. Pag ikaw ay umabot na sa punto ng video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas marami ka pang mapapanood ng mga artista na i-feature ko dito sa aking channel. Alam nyo ba na si Ricky Davao ay nagsimula sa entertainment world bilang isang dancer? Siya ay kabilang sa isang grupo ng dancer na ang pangalan ay Vicor Crowd na napakasikat noong 1970s. Ang kanyang charisma at energy sa stage ay talaga namang biglang nakakuha ng atensyon ng kanyang mga fans. Kabilang na sa mga nakapansin sa kanyang husay at talento ay ang mga direktor at producers kung saan hindi nagtagal nag-transition ang kanyang talento sa acting. Kabilang sa kanyang unang mga naging pelikula ay ang Patayin si Media Velo kasama si The King Fernando Poe Jr. At dito na ipakita talaga niya ang kanyang abilidad sa acting at talagang masasabing isa siya sa mga napakahusay na artista. Pero bago pala ang kanyang mga pelikula, talagang nauna siyang sumikat at nakilala sa mga theater kung saan siya talaga ay unang kuminang. Noong 1980s, siya ay gumanap sa fictionalized version ni Bongbong Marcos Jr. sa play na Bongbong at Chris, kung saan nakatambal niya ang napakahusay na veteran actress, Queen of All Media na si Kris Aquino. Kung saan dahil dito ay nakatanggap at naparangalan si Ricky Davao bilang Best Stage Actor sa Aliw Award noong 1988. Ang karangalan at pagkakilala sa kanya na ito ay simula ng kanyang karera na malapit nang umabot ng 5 dekada. At talaga namang nagpaantig ng puso ng lahat ng kanya mga fans at talaga namang tumatak sa lahat ng corner ng entertainment industry. Kung babasahin ang filmography ni Ricky Davao ay talaga namang napakagandang history na tumatak sa Philippine entertainment industry. Si Ricky Davao ay kilala din sa kanyang pagiging napaka-versatility dahil kaya niyang ipagsabay lahat ang drama, comedy at action. Noong 1990s, siya ay naging bituin sa pelikula na ang pamagat ay Mrs. Mo, Mrs. Ko. Huwag mong buhayin ang bangkay. At kabilang din ang Huling Umawit ang Puso. At talaga namang napaka-iconic niya at sumikat siya bilang isang antagonist sa teleserye na Mula sa Puso kasama si Claudine Barreto. Kasama din niya dito sa serye ang napaka-iconic na kontrabida na si Princess Punsalan. Dahil sa napakahusay umakting ni Ricky Davao, talagang kabilang siya sa favorites ng mga director at mga audiences. Siya ay naging regular din sa long-running drama anthology na Maalaala Mo Kaya, kung saan siya ay gumanap sa episode na ang pamagat ay Regalo kasama sina Vilma Santos at Maha Salvador, kung saan napanood ng buong mundo ang kanyang husay at galing. Maliban sa pag-acting, si Ricky Davao ay talaga namang respected director at mentor din. Siya ay naging director din ng iba't ibang television drama. Maliban dyan, siya ay naimbita rin para maging juror sa ASEAN International Festival Awards noong 2013.
na masasabing ito ay isang testament sa kanyang keen eye para sa talent at storytelling. Ang commitment ni Ricky sa kanyang craft ay talaga namang evident sa lahat ng mga proyektong kanyang hinawakan. Siya ay kilala sa kanyang pagiging punctuality, professionalism, at sa kanyang pinapakitang respeto sa lahat ng mga artista na nasa set. Mula sa kanyang mga kasamang mga artista at sa lahat, pati na rin sa mga staff. Ang personal life ni Ricky ay napakayaman tulad na lamang din ng kanyang karera. Noong 1989, siya ay nagpakasal sa aktres na si Jackie Lou Blanco, kung saan sila ay na-form bilang isa sa mga industry's most admired couples. Kung saan naipalaki nila ang kanilang tatlong anak na sina Ricky May, Kenneth at Arabella. Ang kasal ni Ricky at Jackie Lou ay tumagal ng mahigit 2 dekada. At kahit na matapos ang kanilang hiwalayan ay talagang na-maintain nila ang kanilang strong bond bilang co-parents at friends. Ang kanilang willingness na makatrabaho pareho sa harap ng screen ay talaga namang napakalakas na makikita ang kanilang respeto sa isa't isa na talagang masasabing isang testament ng kanilang maturity at mutual respect. Si Jackie Lou ay nakapagsalita na rin patungkol sa hirap ng kanilang pinagdaanan sa kanilang separation. Lalong-lalo na sa napakahirap na naging impact nito para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, si Ricky at Jackie Lou ay naging committed pa rin para sa kanilang pamilya. Sa mga nakaraang taon, si Ricky ay nakahanap ulit ng kanyang happiness at nagkaroon ng non-showbiz partner na ang kanyang pangalan ay Malka, kung saan pinakilala ni Ricky si Malka sa publiko at sa film premiere, kung saan pinakita nila na sila ay magkasamang tumanda at magkaroon ng meaningful conversation. Ni-welcome ng kanyang 3 anak si Malka ng buong puso at tinawag nila itong tita at niyakap nila at kinonsider nila bilang extended family. Ayon kay Ricky, kahit anuman ang kanilang pinagdaanan sa buhay, ang importante ay sila ay nagkakaintindihan ay walang problema. Si Ricky ay masaya spending time kasama ang kanyang mga anak at pamilya and sharing meals kasama ang kanyang mga kaibigan at talagang focus sa kanyang trabaho. Siya ay kilala din ng mga taong nakapaligid sa kanyang pagiging mapagkumbaba, sa kanyang generosity at sa kanyang genuine kindness na talaga namang ine-extend niya sa lahat ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Ayon sa kanyang mga colleagues, i-describe nila si Ricky Davao bilang gentleman of the industry. Financially, ini-enjoy ni Ricky Davao ang kanyang stability pagdating sa kanyang long and successful career sa showbiz. Marami sa mga netizens ang nagtatanong kung magkano nga ba ang net worth o yaman ni Ricky Davao. Sa kanyang tagal sa showbiz and mga business niya, ang kanyang estimated net worth ay umabot na sa 150 hanggang 200 million pesos na kanya namang maipapamana sa kanyang mga anak o mahal sa buhay. Noong nakaraang taon ay naiulat na hindi maganda ang naging health condition ng veteranong aktor na si Ricky Davao. Pabalik-balik na rin siya sa hospital noong nakaraang taon. At nakiusap ang kanyang pamilya na huwag isapubliko ang kanyang karamdaman. Kahapon May 1, naiulat sa balita na kumalat sa social media na pumanaw na nga ang veteranong aktor na si Ricky Davao sa sakit na cancer sa lalamunan. At biglang nakiramay ang lahat ng mga fans at ng mga netizens sa nakakalungkot na balitang ito patungkol kay Ricky Davao. Rest in peace, Ricky Davao. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!